Nabati mo na ba ang mga katabi mo? Ang series po natin ngayong month of April na ito, gagawin po muna nating series break. Ibig sabihin, wala po tayong particular na tema sa buwan na ito, kundi magkakaroon po ng mga topics na random, pwede pong mag-a-address ito ng mga problema sa ating church o kaya pwedeng tungkol naman ito sa politics, no? O kaya tungkol sa pagmamanage ng pera natin. Hindi ko pa po alam, pwede rin sa love life, no? Para talagang ma-address natin yung mga pangailangan natin. Sinong excited naman doon, no? Kasi, eto naman po para makuha natin yung mga ibang parts na po pwedeng pangailangan ng iba sa atin na kung saan hindi nababanggit madalas sa church na ito. But this Sunday, I'm glad na magiging topic po natin ngayon ang tinatawag na, pakita natin, God's Move. Sabihin nga natin, God's Move. Every generation, every season. Alam niyo po, ang Diyos, kumikilos siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Whether nakikita natin or napapansin natin, nararamdaman man natin o hindi, alam niyo po ba kumikilos ang Diyos sa buhay natin? Minsan lang hindi natin nafe-feel kasi parang siguro meron tayong ibang expectation ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. But this afternoon, gusto ko pong sabihin sa inyo na kumikilos ang Diyos whether or not ikaw ay may ginagawa o wala, whether ano pang edad mo sa kapanahunan ngayon, at kahit nafe-feel mo o hindi na si Lord ay gumagalaw, kumikilos pa din siya sa buhay mo. And kahit din minsan napapansin mo kung hindi ka naman masyado sigurong relihiyoso o kaya isa kang religious person, either way, alam niyo po, ang Diyos kumikilos pa rin sa lahat ng tao. And ang minsan nagiging problema lang, meron tayo kasing tinatawag na generational gap. Sabihin nga natin yon, generational gap. Sino nakakapansin noon sa mga parents nila? Sa mga anak naman nila, Parang ikaw bilang parent, hindi ka naintindihan ng anak mo. O kaya bilang ikaw na anak, feeling mo hindi ka naintindihan ng parent mo. May mga ganun ba tayong nararamdaman? And alam niyo po, hindi yon iba, actually, o hindi, alam ko nakaka-relate ang bawat isa sa atin doon sa bagay na yon. Kasi po, minsan, iniisip natin na dapat kung ano yung nararanasan natin noon, kailangan maranasan din ng ibang tao sa ating buhay. And parang kapag hindi natin naranasan yung hindi naranasan ng iba yung naranasan natin, parang ang feeling natin, parang hindi ganun kasaya ang buhay nila at yung atin, parang yun ang mas better na buhay. Now, let me tell you na bawat tao, may kakaibang pagkilos ang Diyos. Hindi po yan pare-parehas. Amen? Ang parehas po na tao na minsan nagpe-pray, Lord, pagalingin niyo po ako. Magugulat ka, yung isa gumaling. 'Di ba? May answered prayer kay Lord. Pero ito sometimes may hindi rin ina-answer si Lord na panalangin. And sometimes, hindi man niya i-answer, meron ding iba naman nagpe-pray, pero dinedelay ni Lord yung paggaling naman ng tao. Ang tanong natin, bakit ganun? Lord, bakit may isa pinagaling ka, isa dinelay mo, isa hindi mo naman pinagaling? Ano ang meron? Anong pagkilos ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay ng bawat isa? Alam niyo po, kailangan nating maintindihan na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, point number 1, God moves differently. But He never stops moving.
Sa Tagalog, kumikilos po ang Diyos ng paiba-iba, pero hindi siya tumitigil sa pagkilos. Hindi po porket na ang Diyos hindi niya in-answer yung prayers mo, parang wala na siyang pakialam sa'yo. And let me tell you this, kapag ang isang tao dumadaan sa problema, wag natin iisipin na parang si God hindi na siya kumikilos sa buhay mo. Hindi niya na dinidinig yung prayers mo. Kasi sometimes, kaya niya pinapadaan ka sa problems, it is for you to be molded para rin umayos yung character mo, para magpursigi ka sa buhay. And sometimes you need that little push sa buhay mo para sa ganon, talagang makamit mo kung ano yung gusto niyang mangyari sa'yo. Kaya kung makikita natin, kahit sa kapanahunan natin, may mga ibahong tao na bata pa lang, billionaire na, mayaman na, meron namang iba na naging milyonaryo, naging bilyonaryo, nung sila naman ay matanda na. Pero we cannot compare them at all, na mas magaling yung isa hindi magaling. Hindi natin mako-compare doon kasi magkaiba ng season at magkaiba ng pagkilos ang Diyos sa buhay ng isang tao. Hindi lang natin napapansin kung tayo ay nananalangin, Lord, bigyan mo naman ako ng bahay. Diba? Tapos si isa rin nagpe-pray nun. Yung isa binigyan ni Lord ng bahay, talagang pinromote ni Lord sa trabaho ang isang tao, tapos nakapagpatayo siya ng bahay. Pero, on the other hand, hindi nawawala ang problema sa buhay naman ng isang tao. Amen? Hindi nawawalan. Bakit? Kasi ang mundong ginagalawan natin, kung wala talagang problema, mahirap din ma-mold ang character natin. And actually, yung trials and problems sa buhay natin, it will make us who we are para talaga maging perfect at maayos ang ating buhay. Hindi lahat ng problema masama. Kung wala kahirapan, walang pagpupursige. Kung instant na lang ang lahat ng bagay, parang imposibleng mangyari. Alam ko po, nababanggit ko to ng mga nakaraan, hindi pwedeng kung gusto mong maging macho o kaya may muscle ka, hindi pwedeng isang angat mo lang ng barbell, 6 packs ka na. Hindi po pwede yun. No? O kaya paglagay mo lang ng pan dun sa kalan mo, luto na kagad pagkain. Hindi pwede yun. Kailangan meron kang gawin. Kailangan mahirapan kang maghiwa. Kailangan tumulo yung luha mo pag nagcha-chop ka ng onions, di ba? And there are times na meron talaga tayong pagdadaanan sa buhay para maranasan natin yung mapuntahan natin yung lugar kung saan gusto tayong dalhin ng Diyos. And alam niyo po, may story po in the Bible about the Exodus. Sabihin nga natin yon, Exodus. Ang ibig sabihin po nun is actually, pinapalaya ng Diyos ang kanyang bayan doon po sa lugar noon ng slavery sa Egypt. Ang mga Israelites po in the Bible are enslaved for 430 years sa lugar ng Egypt. And talagang binababa ang kanilang status sa buhay. Imagine niyo 430 years 'yon. And bukod po doon, hindi naman sila nagkakaroon ng magandang buhay o kaya nasa mataas na posisyon ang iba sa kanila. Talagang lahat slave. Kung kaya naawa ang Diyos at pinadala niya po si Moses para sa ganon, palayain ang Israelites from Egypt at dalhin dun sa promised land. Pero hindi madali actually, ang pagpunta sa promised land. Kasi hinahabol po sila ng Egyptian army. Now, na-stock up po sila one time dun sa malaking body of water. Ano yun? Yung tinatawag na Red Sea.
And alam naman natin ang story, tinaas po ni Moses yung staff niya. And nung tinaas ni Moses yung staff niya, nahati po yung dagat. If you don't believe me, pwede niyong i-search mga archaeological evidence sa ilalim po ng Red Sea. Dahil pagka-crossover ng bansang Israel at that time, hundreds of thousands sila. Pagka-crossover nila, humahabol po yung mga nakakarwahe, nakakabayo ng mga Egyptians sa kanila. Pero pagbaba ni Moses ng staff niya, nag-close ang dagat na nahati. Ano po nangyari? Nalunod ang mga Egyptians. Makikita niyo po archaeological evidences, merong mga wheels, merong mga spear, merong mga karwahe na nasa ilalim mismo, gitna ng Red Sea. So, hindi siya basta story lang na kung saan na kwento-kwento lang, kundi they are real events that happen. And sometimes, ganun din ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sometimes si Lord, grabe kong kumilos. Talagang kitang-kita mo na hati ang dagat ng problema sa buhay mo. Yung mga lahat ng sagabal sa buhay mo, yung feeling mong na-corner ka na, talagang God made a way. Pwedeng naranasan mo yun sa buhay mo. Pero alam niyo po, pagdating sa book of Isaiah chapter 43 verse 19, ang sabi po dito, tignan nyo, may ginagawa akong bago. Kita nyo po ba dyan? Kita nyo? So, may ginagawa daw si God na bago. Siyempre, bago mag-verse 19, merong 18, may 17, may 16, at merong 15. And sa verses po na yon, nire-remind niya, nung sumulat po ng Isaiah 43 na ito, actually sabi nila, hindi na daw ito si Isaiah, kung hindi yung sumunod na sa kanya. Kasi at this time na sinulat po ito, this was the time na sila po ay nasa exile or captivity naman ng ibang bansa. Ang northern part ng Israel, na held captive naman sila ng Assyrian Empire. And then yung southern kingdom, yun naman po ay nasakop naman ng Babylonian Empire at ng Persian Empire. Now, alam niyo po, nung time na yon, makikita natin na pwedeng may confusion sa mga tao. Akala ko ba, pinalaya ako ni Lord dun sa slavery, tas dadali niya ako sa promised land, then ibabalik niya lang din ulit ako dun? So just imagine yung iniisip ng mga tao. Pero sabi ni Lord, tignan nyo, may ginagawa akong bago. Nagsisimula na ngayon. Di nyo ba napapansin? Gagawa ako ng daan sa desert at ilog sa tuyot na lupa. Bakit? Anong nangyari? Ito pong gagawa ng daan sa desert at ilog sa tuyo na lupa, hindi po ito yung literal nung time na yon. Pero ito po ay figurative or metaphor na ginagamit. Na kung saan, ito pong gagawa ng daan sa desert, pag naalala nila yung desert, bumabalik ho yun sa alaala nila na yung mga ninuno nila na enslaved sa Egypt for ilang years? 430 years. Inalis sila doon ni God. And then tingnan nyo ang sabi ni God, ilog sa tuyo na lupa. Kung dati, para maka-crossover sila sa Red Sea, kailangan tuyo ang lupa. Amen? This time, kung tuyo ang lupa, ang gagawin naman ni God, maglalagay siya ng ilog. Naintindihan? It is something different. Kaya throughout the Bible, makikita po natin, next slide please, na yung panahon po ni Moses, God split the Red Sea. Hinati niya ang dagat. Pero pagdating naman ni Joshua, ano pong nangyari? He stopped the Jordan River from flowing. Hindi po hinati ang Jordan River, pinatigil sa pagdaloy. Panahon ni Elijah, hindi naman nahati ang Red Sea, but at his time,
God sent fire from heaven. Literal na apoy mula sa langit. At nung panahon po ni na Jeremiah, ni na Ezekiel, Daniel, Esther, nilagay ni Lord sa high positions. Kahit nandoon po sila sa lugar na hindi nila kilala, in exile ang Israel at that time, alam niyo po, si God kumikilos in other ways. Pwede ngang sasabihin natin, may problema ka in your life, pero in other ways, pwedeng nag-e-excel ka naman. Katulad ng sabi ko kanina, pwede ngang may answered prayer yung yung kapitbahay mo na magkaroon sila ng bahay, yung sa'yo naman hindi sinagot. Pero pwedeng pinapadaan din ni Lord yung kapitbahay mo na yon sa ibang klaseng pagsubok, tas ikaw naman, ang nafe-feel mo naman, hindi ka nga answered prayer, pero pwedeng nakakaramdam ka naman ng peace sa buhay mo. Pwedeng hindi naman ganun kalaki naman yung problemang nararanasan mo sa kapanahunan ngayon. Naintindihan mo natin? It is because God works in different ways. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Pero, magkaiba tayo. Amen? Ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ng mga Christians ay iisang Diyos lang. Diyos po siya ng Old Testament at ng New Testament. Same God, pero ibang kumilos. Every season, every generation, iba ang pagkilos niya sa buhay natin. Ang issue po dito isn't God's inactivity, pwede pong it is our inflexibility. Parang gusto kasi natin lagi yung grand na miracle ni Lord sa buhay natin. Parang gusto natin yung parang mapapa-wow na lang yung mga tao, grabe. Pero hindi naman yun yung reality of life. Pwedeng sa ibang bagay naman, pwedeng kumilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Point number 2, kailangan po nating tandaan that God moves in seasons, not formulas. Again, God moves in seasons, not formulas. Ang Diyos po, kumikilos siya sa mga panahon, hindi sa formula. Madalas, iniisip lang natin, o kaya fix na ang isipan natin sa formula na 1 plus 1 equals, di ba? Fix yun. But what if ibahin ni God? Instead na 1 plus 1, gawin niyang 1 times 1. Ano yun? Ano sagot? 1. Pwedeng ibahin ni God ang formula. Pero the thing is, hindi kumikilos si God sa fix na mga bagay na ganun. Kumikilos siya, He is beyond the normal. Hindi pwedeng i-contain ng law of gravity si God. Law of time and space si God. Kasi kung siya mismo nakokontrol ng law, hindi siya God. But the Bible says, sabi niya nga, I am the law of Moses. Sabi niya gano'n. Ibig sabihin, siya nagtatakda ng law. He is above the law because He is God. Kaya makikita natin, sino nagtatakda what is right and what is wrong sa buhay din ng tao? Si God. Hindi pwedeng ang tao. Amen? Now, in our life, kailangan nating tandaan, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says, sabay-sabay po nating basahin, 1, 2, 3, go. May panahon ang lahat ng bagay. At may time ang bawat pangyayari sa mundong ito. Napansin niyo ba? May panahon ng tag-ulan, may panahon ng taglamig, may panahon ng tag-init, di ba? Sino na ngayon? Naiinitan na ngayon sa labas? May panahon, pero hindi yan nagtatagal. Kahit din ho
kayamanan, hindi nagtatagal. Alam niyo ho ba na 19% lang ng mga bilyonaryo at milyonaryo sa mundo, ilang percent? Ang nare-retain yung wealth ng magulang nila pag ito ay namatay na. The rest, yung 81%, hindi na nila na-retain yung millions ng magulang nila. Bakit? Kasi hindi naman talaga lahat para doon, and still, of course, may iba-iba tayong profession sa buhay. Kaya kung iba-iba tayo ng profession, iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng environment, God could work in our life in different ways. The thing is, minsan iniisip natin, kaya natin i-back si God sa kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay natin. Alam niyo po, noong 1980s, ewan ko po kung sino dito buhay na noong 1980s, meron ba? O kaya mga pinanganak noong 1980s, meron ba? Ewan ko po kung familiar kayo, next slide, kay Billy Graham. Si Billy Graham po ay worldwide nakilala po na preacher ng gospel. And pumupunta po siya sa mga stadiums, punong-puno ng mga tao. Pumupunta siya sa Madison Square Garden sa New York. Talagang dinadagsa ng mga tao. Para lang malaman ng mga tao ang tungkol sa gospel about Jesus Christ. 1980s po yun But what happened after? Siyempre nag-die down na. Hindi na tulad ng dati. Dati po sa Philippines din, usong-uso yung mga kilalang mga preacher, magagaling, magtatayo minsan ng entablado sa mga corners ng streets at tinatawag nilang crusade, o krusada. Ewan ko po kung narinig nyo yon nung unang panahon na yon noon, mga 1980s na yon. Familiar ba kayo, mga krusada? Meron po ba? Merong iba? Alam niyo po, nung mga panahon na yon, yun yung uso noon. Yun yung talagang ang daming lumalapit kay Jesus, daming nakakilala kay Jesus in that way. But let us recognize that God is the God of seasons. Hindi siya nagko-conform sa formula. Na pag ginawa mo to, successful ka na. Pag ginawa mo to, okay na. Magsasucceed ka. Because God moves in seasons. Pwedeng parehas kayo ng ginawa ng kaklase mo. Parehas masipag, parehas nag-aaral, parehas nakakapasa sa mga exam, parehas nagtatap, pero in the end, pwedeng magkaiba kayo ng career path. Amen? Kasi nga, hindi pwede yun, kahit parehas na formula yan, magkaiba kayo ng lugar, magkaiba kayo ng environment, magkaiba kayo ng mga kakilala. Madiskarte nga kayo, pero magkaiba kayo ng diskarte. Naintindihan natin? Pwedeng sa'yo, gagana yun, pero sa iba, hindi. But God is still moving. Kaya pwedeng noon, gumagana yung ganyan na mga crusades, yung ganyan na mga malalaking stadiums, pero ngayon, hindi natin siya napapansin. Bakit? Kasi hindi na tulad ng dati ang season. Naintindihan? Hindi na katulad ng dati ang season. Hindi po natin mababalik yun. Bakit? Kahit anong gusto natin, hindi natin mapipilit na sasabihin natin, oy, December naman, lumamig ka na. Hindi natin mapipilit ang season na bigla na lang gawin niya kung anong gusto niya, o kung anong gusto natin. Hindi pwede. Kailangan, sasabay tayo dun sa season na yun. Kaya sa panahon po natin ngayon, nauuso ang tinatawag na, next slide, small groups.
Sino dito kabilang sa small group? No? Sa church natin. And merong mga Bible studies. May mga prayer group meetings. Meron din, nakikita o nakikilala si Jesus, hindi sa mga malalaking stadiums, katulad nung 1980s, hindi ganon. Nakakilala about God saan? Social media. Pwedeng sa TikTok, sa Instagram, at sa ibang mga bagay pa. Noon, kahit malayo ka, pupunta yung maraming mga tao sa isang lugar. But this time, yung iba nagla-live stream na lang. Merong mga 24/7 na mga live streams ngayon. Doon na lang nanonood ang iba na hindi talaga makakapunta at nasa malayong lugar. But the thing is, makikita nyo, nung unang panahon kasi, 1980s, bihira yung mga social media, gadgets, at technology na meron tayo ngayon. Di ba? Iba. And ngayon, nag-arise ang technology, sumabay naman tayo dun din sa mga nangyayari sa technology. Kaya meron tayong live stream sa church, di ba? At makikita natin, pag binuksan natin yung TikTok natin, of course, iba-iba yung content na nandoon. Hindi naman po masama totally ang TikTok. Do you agree? Hindi siya totally masama. Pero kung gagamitin yun sa kasamaan, pwede ngang makaharm sa mga tao. Pero kung gagamitin sa kabutihan, pwedeng mapabuti ang buhay ng mga tao. So ang tanong ko sa inyo, nafe-feel nyo ba, can you perceive it? Na pwedeng may ibang pagkilos si God sa kapanahunan natin. Amen? Pwedeng hindi tulad noon, nung una kang Kristiyano, iniisip mo, nung una akong Kristiyano, ganito kami, ganyan. Nung nakakilala ako kay Lord, ganito. Parang ngayon iba na, parang hindi na kumikilos si Lord. Hindi, nagkakamali tayo. Kumikilos si Lord, pero sa ibang pamamaraan. Amen? Kumikilos si Lord sa buhay mo, kaya lang ngayon kasi, nag-iba na yung season ng buhay mo eh. Dati, wala ka pang asawa. Ngayon, may asawa ka na. Dati, bata ka. Ngayon, tumanda ka na. Nagkaroon na ng pag-iiba ng season. Amen? But still, si God nag-work in different ways. Point number 3, kung hindi mo nakikita si God na gumagalaw or moving, maybe you're looking in the wrong place. Pwedeng tumitingin ka sa maling lugar. Alam niyo po, naalala ko dito, and nung pinag-aaralan ko siya, makaka-relate ang bawat isa sa atin, perhaps dito sa lalaking lumpo na nasa pool ng Bethesda o Bethsata. Alam niyo po, next slide, sa John chapter 5 verses 1 to 9, makikita natin na nung time na ito, si Jesus po, hindi siya yung parang naiisip natin or na-imagine natin na killjoy si Jesus, ayaw niya ng party, ayaw niya ng feasts, o kaya seryoso lang lagi siya. Hindi po siya ganun. No? Normal din siya na namuhay katulad mo. Okay? Na ngumingiti rin. Ngitian mo naman yung katabi mo ngayon. Ayan. Kung paano ngumingiti ka, ngumingiti din si Jesus. Ano? And sabi po sa John chapter 5 verse 1, pumunta si Jesus sa lugar po ng Bethesda na pool, malapit, kasi merong feast nung time na yon. Mahilig si Jesus sa mga feast. Kasi masaya. Sino dito gusto ng mga parties, di ba? Pero nandoon si Jesus, oo nga, may party, kaya lang, hindi yun yung intention niya na parang magsaya lang siya. But He wants other people to experience joy as well. Amen? And nung pumunta po siya dito sa malapit sa Bethesda, ang nangyari po ay ganito, verse 3. Next slide, pakita natin.
Nakahiga sa mga entrance ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralyzed. So sa lugar po na ito, dun sa malapit po sa pool na ito ng Bethsata or Bethesda, maraming mga may sakit pala. Bakit? Verse 4, naghihintay silang gumalaw ang tubig kasi may time na may bumababang anghel ng Panginoon at pinapagalaw ang tubig. Gumagaling ang may sakit na mauunang makapunta sa tubig kahit ano pa ang sakit niya. Hindi po ito yung parang pamahiin lang. Hindi po ito ganun. Totoong may nangyari na gumalaw yung tubig, wala namang pumapatak na ulan, walang kahit ano nangyayari, wala ring gumagalaw dun sa tubig, bigla na lang kumalawkaw. Tapos may tumalo na talaga literally before at gumaling sa lahat ng sakit at karamdaman niya. Nangyari na to noon. Kaya yung mga tao rin nag-gather kasi alam nila nangyari na. Naintindihan natin? Parang ganito lang yan. Nung bata ka, sabi ng nanay mo o lola mo, huwag kang matutulog na basa ang buhok mo. Bakit? Lalabo ang, sino sa inyo dito nakatulog na basa ang buhok nyo? Taas nga kamay, meron ba? Okay, lumabo ba mata nyo agad-agad nun? Hindi, di ba? Ito, talagang naranasan ng mga tao na nandoon. No? Kaya sila, expectation nila is, kapag kumalaw ka, babantayan ko. Kasi ako na next. Siyempre, di ba, kapag ikaw rin nasa desperate situation, alam ko kapatid, katulad din ng lalaki dito, na actually, next slide, 38 years nang may sakit. Hindi po binanggit kung ilang taon na siya, pero binanggit kung ilang taon na siyang may sakit. Ilan po? 38 years. Hindi ko alam kung senior citizen na siya nung time na to, pero ang tagal ng panahon na may sakit siya. Now, tignan natin ang sabi. Nakita ni Jesus ang lalaki at alam niyang matagal na itong may sakit. Tinanong ni Jesus ang lalaki, gusto mo bang gumaling? Verse 7, sumagot ang may sakit, Sir, wala pong magdadala sa akin sa tubig pag gumalaw na to. Papunta pa lang ako, may nauuna na sa akin. Now, this paralyzed man, alam niyo po, nung unang panahon, kawawa ho ang mga may sakit. Wala pa pong ospital noon. 2,000 years ago, hindi uso yung ospital noon or ambulansya para dalhin ka sa emergency. 2,000 years ago, hindi po na yung mga mahal sa buhay, pag meron tatay nila, nanay nila, kapatid nila may sakit, pinababayaan na lang ho nila. Kasi hindi nila maalagaan. Wala ho magdadala sa kanya kasi wala nga siyang mahal sa buhay na kasama. At nandoon na lang siya umaasa, one day siguro, magkakaroon ng chance. Saan siya nakatingin? Sa pool. Kung anong mangyayari. Ayun sabi niyo, Sir, wala pong magdadala sa akin sa tubig pag gumalaw na to. Ang nasa isip niya, ang magpapagaling lang ay yung pool. Kasi yun lang yung way na narinig niya, na nalaman niya na talagang may gumaling. Amen? Parang ganito. May nalaman ka, gumaling siya sa may sakit nung nagpa-pray daw, di ba? Ikaw rin, nakapila ka rin. Gusto mong magpa-pray din kasi may gumaling na noon eh. Pero nung pinag-pray ka, magugulat ka, di ka gumaling. Baka may ibang way naman si God. Amen? Next slide. Tignan nyo to, no? Pagdating ng verse 8, sinabi ni Jesus, walang ritual na ginawa si Jesus.
walang mahabang prayers. Hindi niya binasahan ng verse sa Bible, yung lalaki. Ano sinabi niya? Tumayo ka. Kunin mo ang higaan mo at lumakad ka. Sa isang paralyzed ho, ng 38 years, imagine niyo same routine ng buhay mo. Alam mong hindi ka makakatayo. Dahil bakit? Paralyzed ka nga. Di ba? Alam mo, kahit anong gawin mo, hindi mangyayari yon. 38 years na eh. Pero nasubukan na kaya niyang tumayo ulit? I'm sure hindi. Di ba? Bakit? Sasabihin mo lang, ay ito na yung dati ko nang ginawa, wala namang nangyari. Ito yung, hindi ko na kailangan, common sense na lang yan, pastor eh. Kasi usually, ginagawa ko naman, tinatry ko, pero ayaw. Nakuha natin? But this time, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka. Ano sabi ni Jesus? Tumayo ka. Ang iba sa atin, siguro, kung lalagay natin ang ating sarili dun sa man na paralyzed na ito, next slide, nakatingin pa din tayo sa pool. Kung saan kumikilos si Lord dati. Habang si Jesus naman, nakatayo sa harap natin at sinasabing, tumayo ka, kumikilos ako sa bagong paraan. Pwedeng hindi pala pagpapray ni pastor ang kailangan mo. Pwedeng ipagpray mo pala ang sarili mo. Amen? Dati, ang akala natin, parang katulad din sa centurion na story, akala natin kailangan mahawakan ni Jesus physically ang isang tao para siya gumaling. Pero sabi ni Jesus dun sa centurion, umuwi ka na. Pag uwi mo, magaling na. Nakuha natin. Sometimes kumikilos talaga si God na pinagpe-pray niya, hinahawakan niya yung may sakit, gumagaling. Pero may time na hindi. May time na sa ibang pamamaraan. Yung iba nga, yung bulag, dudura pa si Jesus sa lupa, tapos perform siya ng clay. Papahid niya sa mata ng tao at saka makakakita. Iba't ibang pamamaraan sa miracles ng Diyos. Tandaan ho natin, ang miracles ay pwede nating maranasan sa ating buhay, pero hindi kaparehas ng miracles na nararanasan ng ibang tao. Iba-iba tayo. Amen? And probably, may nararanasan na tayong miracle sa buhay natin, kaya lang, parang feeling natin normal pa rin yun sa atin. Bakit? Kasi natural na. Kung gusto mo ng bago, ang tanong, kaya mo bang tanggapin that God can work in a different way naman? And sometimes, take note it can be painful. It can be painful. Pilitin mo ang isang taong ang hirap tumayo, masakit din yun. But, miracle can happen. Amen? Kaya, katulad na lang din, ngayon sa TikTok, pwedeng naghihintay ka, next slide, ng tent revival. Pero si God, kumikilos siya sa TikTok testimony. Mga panood nyo, merong mga tao talagang grabe, addict talaga sila sa pornography, addict sila sa drugs, kung ano-ano ng mga gangs yung pinasukan nila, nahuli sila in and out ng kulungan. Pero when they get to know God in their life, sabi doon sa mga comments, nung nalaman ko to, na-inspire ako to read the Bible. Because God can work in different way. Para lang yung pera. Masama ba ang pera? Hindi.
Sinong ayaw ng pera? Sinong gusto ng pera? Bakit? Kasi pwede rin siyang magamit sa mabuti. Pero on the other hand, pwede nga rin siya magamit saan? Masama. Okay. So anong dapat natin gawin sa kung anong meron tayo? Huwag natin gamitin sa masama, gamitin natin sa mabuti. Instead of influencing other people sa maling pamamaraan, how about i-influence naman natin sila sa mabubuting bagay? And pwede rin natin magamit ngayon, di ba? Next slide. You're waiting for someone naman na mag-pray sa'yo. Pero si God pwede siyang kumilos sa Zoom Bible study. After nung meeting nyo, pwedeng pinag-pray ka online. Kasi minsan akala natin, si God kikilos lang kapag may mga kapatiran na or pastor na tumapik sa'yo, pinag-pray ka talaga, nilay on ng hands ka, na-feel mo, parang dun mo lang mafe-feel presence ni Lord. But let me tell you this, si God pwede siyang kumilos sa iba't ibang bagay. Walang malayo o malapit para sa Kanya. Amen? Next slide. Pwede ring naghihintay ka sa isang kilalang preacher. Pero pwede namang nagsasalita na pala si God sa kaibigan mo, nakatrabaho mo. Di ba parang sabi mo, inihintay ko pa yung sasabihin sa akin ni pastor eh. O kaya yung i-advise niya sa akin. Medyo busy lang kasi ngayon kaya di ko makausap. Pero nung nakipag-usap ka dun sa kaibigan mo sa trabaho, pwede nagsasalita na si God through him or her. Hindi mo lang napapansin. Amen? O kaya pwede nagsasalita na pala si God sa kamag-anak mo na nagsasabi sa'yo. Tapos hindi ka pa maniwala nung una. Ay, tatanungin ko muna, ilang mga tao pa. Pwedeng iba ang pagkilos ni Lord. Amen? Ang minsan, gusto lang natin i-back si God sa preferences natin. Parang ganito, no? Pasok ka sa school. Lord, siya na yung yung sasagutin ko kapag naka-uniform siya sa school. Parang hinawakan mo na sa liig si God. Hindi ganon. Amen? Lord, isiset ko yung alarm ko. Pag hindi nag-alarm, pupunta ako sa church. Ganun ba? O pag nag-alarm, hindi ako pupunta sa church. Ganun ba? We cannot box God. Hindi natin pwedeng ikahon si God sa preferences natin. The truth is, next slide, God doesn't need your preference to do His purpose. May layunin siya. At pwede niyang hindi sundin yung gusto mong mangyari. Gusto mo, madali lang na daanan, mabilis, pero ang gusto pala ni God, rocky road at matagal. Sometimes, may purpose si God behind it. Hindi lang natin nalalaman ngayon, pero later on, after ng journey, masasabi natin, praise God. Amen? Dinala niya ako dito. Kaya may mga ibang tao nakakaranas talaga na may higpit na pagsubok sa buhay nila. Pero hindi natin sila pwedeng makompare sa atin o sa ibang tao. Kasi nga, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Amen? Pero isa lang, kumikilos pa rin si Lord sa Kanya, sa'yo, at sa ating lahat. Next slide. Last but not the least, the next move of God starts with you. Turo mo katabi mo, ang susunod na pagkilos ng Diyos magsisimula sa'yo. Sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po, pero tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Holy Spirit sa inyo.
Magiging witness ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at sa lahat ng lugar sa mundo. One thing that we need in our life is actually the Holy Spirit, the third person in the Trinity. Hindi po tatlo ang Diyos natin. We believe in three persons, distinct persons, pero He is one God. It is what makes Christianity, Christianity. Hindi po yan tatlong Diyos, isang Diyos, pero in three distinct persons. May kanya-kanya silang ginagawa. Amen? Amen? Hindi po 1/3 ng Diyos si Holy Spirit. Hindi ganon. Iisa lang sila. Ni Father, ni Son. Yan, iisa lang sila. Hindi ho sila magkakaparehas ng ng mga pagsasalita o kaya sabay-sabay sila pag nagsalita. Hindi naman ho ganon. Kasi nag-uusap din sila in the Bible. Pero hindi sila tatlo, isang Diyos lang. Pwede bang maging ganon si God? Of course, He is God. He will be beyond our comprehension ng 3-pound brain natin. But the thing is, we cannot really explain who God really is in a complete manner kasi limited lang talaga yung knowledge natin. Alam niyo ba yung mga discoveries ng mga tao throughout the years? Ito lang talaga ay existing na di-discover lang natin. Katulad na lang ng mga na-discover na laws of gravity, laws of time and space, physics, lahat. Nadi-discover na lang yan eh. Pero, doon lang nagkakaroon ng explanation yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin. That is why, makikita natin na kailangan pala natin ang Diyos talaga sa buhay natin. And, dahil kailangan natin si God, dito natin makikita na kaya natin siya kailangan para matransform for the better ang mundo. Dahil maganda po ang bunga ng Christianity. Hindi ho masama ang bunga ng Christianity. Kung titignan na lang ho natin, again, alam ko meron ng mga nakarinig nito, ang hospitals, nagpasimula po nito ay mga Christians. Hindi ho galing sa ibang religion or groups ng mga tao, Christians. Kaya kahit sa ambulance, ang sign ay cross. Kahit din sa loob ng mga hospitals, di ba? Meron din dong part na pwede ka mag-pray. Di ba? Dahil may roots talaga po ang Christianity sa hospitals. Science. Alam niyo ba na si James Isaac Newton, Galileo Galilei, at iba pang mga founders din ng scientific minds na meron tayo ngayon, hindi po sila atheists. They were Christians. Sila actually ang nagpasimula nun. And let me tell you this, ang mga nakapag-invento rin po ng eroplano, kaya natin na-enjoy ang makapag-travel sa iba't ibang bansa, ay ang Wright brothers. Sila po rin ay Christians. Ang nagsulong para ang slavery mabuwag sa buong mundo, Christians din po. Equality sa genders, sa lalaki at babae. Di ba noong panahon ni Jose Rizal, ang mga lalaki lang, sila lang yung pwedeng makapag-aral. Ang mga babae, kailangan tumahimik lang. Di ba? Pero sino nagsulong na pwedeng ang lalaki at babae ma-enjoy ang education? Christians din po. Ang mga nagtatag ng prominent universities tulad ng Harvard at Oxford, Christians din. So just imagine,
kahit din po yung mga home for the aged, at kahit din yung mga lugar na, saan ba yun? Bahay ampunan? Anong tawag doon? Orphanage. Christians din po ang nagpasimula nun. So makikita natin in society, yung freedom na nararanasan natin, it is a result of Christianity. We have the freedom of speech sa Philippines. Amen? Di ba kahit ano sabihin mo sa social media, hindi ka naman nakukulong. O kaya, hindi ka naman na basta-basta, di ba? Hindi ka naman yung sinasilent ng government. Pero try mong gawin yan sa katulad ng lugar sa China. Kahit bilyon-bilyon pa ang pera mo, katulad ni Jack Ma, pwede kang i-silence. Hanggang ngayon, di pa rin siya naririnig at nakikita. But the fruit of Christianity, makikita natin, kung ang mangyayari sa next generation, they will not get to know about Jesus, what will happen next? Tanggalin mo yung bunga at puno ng Christianity sa mundo natin, what do you think will happen? Babalik tayo sa dati. Bakit? Ano ba nangyayari noon? Ang lalaki, sila nagdo-dominate ng society. Ang babae, wala silang, or usually, wala silang power in society. Yung mga slaves, treated talaga harshly. So just imagine, maganda ang fruits ng Christianity. Gusto mo bang ma-enjoy to ng next generation? Kung gusto mong ma-enjoy ng next generation, kailangan i-share natin ang tungkol kay Jesus. Alam niyo po ba that in the Bible, ang Book of Exodus ay book kung saan si God mismo nagpapalaya ng mga alipin. At kahit din sa New Testament, may isang Christian, tinatawag na Philemon, meron po siyang pagmamayari na slave. Tapos naging Christian din yung slave niya. Sabi ni Paul sa kanya, treat him as your brother. Hindi slave. Ano? Kapatid. Brother. Ibig sabihin, equal mo. Hindi mas mababa sa'yo, equal mo. Kaya in America, nung una pong panahon, 1700s, meron po noon na slave Bible. Ano yung slave Bible, Pastor? Yun po noon, tinanggal nila nung mga may-ari ng slave yung parts sa Bible about slavery. Kasi pag nalaman nyo ng slaves, mag-aaklas sila dun sa mga owners nila. Kaya ang Christianity, kahit makikita nyo po sa Bible, merong slavery, hindi naman yun minahal or talagang ini-impose sa mga tao. Amen? Amen? Next slide. Paano kung ang pagkilos ng Diyos na hinihintay natin ay naghihintay pala sa atin? Naghihintay tayo na maraming pumunta sa church, maraming kumilala kay God. Pero paano kung naghihintay pala yun na ikaw mismo mag-invite sa friends mo, family members mo, o sa kung sino man ang gusto mong dalhin kay Lord? Next slide. Stop waiting for the next Billy Graham. Be the voice of revival. Stop waiting for the next big revival event. Bring Jesus sa workplace mo, sa school mo, sa campus mo. Dalhin mo si God doon. Stop waiting for somebody else to start it. Huwag mong hintayin yung katabi mo ang magsimula. Ikaw yun dapat mag-start. Amen? Sabi sa katabi mo, ikaw ang mag-start. Come on, yung nasa likod mo at nasa unahan, sabihin mo, ikaw ang mag-start. Next slide. Hindi mo kailangan ng stage. You need a willing spirit. You don't need a microphone. You need
a testimony. Kaya, ito po ang iiwan ko sa inyo. Next slide. Kumikilos ang Diyos. Hindi siya tumitigil sa pagkilos. Hindi rin siya bumabagal sa pagkilos. At hindi niya po iniiwan ang generation natin. Kumikilos si God sa buhay natin, sa family natin, sa business natin, sa pag-i-school natin. But are we willing din ba to be used by God? Amen? Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, alam po namin na kung sasamahan niyo po kami, makakaya po namin gawin ang lahat ng bagay. Lord, ang kailangan namin ay pagkilos mo sa aming buhay. Kung kami po ay tumitingin sa ibang lugar or sa dating mga nangyari at hindi po sa current na mga ginagawa mo, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo at tulungan mo po kami, Panginoon, na makita ang ginagawa mo sa generation namin, sa kapanahunan namin. Lord, gamitin niyo po ang bawat isa na dinala niyo sa lugar na ito para sa ganon, lumaganap ang Christianity sa mundo. Makilala ka ng maraming tao at talagang tumanggap po sila ng buong puso at buhay sa inyo. Katulad po ng aming kinanta kanina, Lord, maghari ka sa buhay namin. Sa pagtaas po ng aming mga kamay sa hapon na ito, maranasan po namin ang paghipo niyo po sa aming buhay, pag-transform niyo sa amin, at maranasan po namin, Panginoon, that we will never be the same again. Come on, can we raise up our hands as we sing this song once more?